Hello guys, good morning. Welcome to my channel. So this is Marie. Naglalakad po tayo ngayon papuntang hospital ulit, clinic. Yan na pag mga matatanda, ang dami ng sakit-sakit. Ang lalakaran namin, nag-snow kagabi. Kaya may konting snowflakes. Buti hindi siya makapal. Sana hindi siya makapal mamayang gabi ulit. Katapos ang akala ko patapos na, akala ko mag-spring na, may napuhuling snow pa talaga. Yan, so dahil nagpa-check up tayo last Saturday, in-x-ray tayo, in-ECG tayo, follow up natin, ubos na rin yung gamot natin para high blood. Kailangan natin pumunta, good for month kasi yun, pumunta ulit para bigyan, tapos kung ano yung suggestion ng doktor, kung turo kanya tayo ng vitamin D o kulang tayo ng red blood cell, pinol sabi nila dito, yung parang kulang sa dugo na kulang sa dugo na pula, kaya minsan nahihilo, lalo na pag nagtatrabaho araw-araw, lagi na lang sa loob ng kumpanya, hindi na aarawan. Hindi naman yan uso sa atin sa Pilipinas ang kinukulang ng vitamin D. Ito pag masakit ang mga buto-buto, walang lakas, kulang kuno sa vitamin D. Bihira man tayo kasi pinapawisan. Ayan. Tapos kapag yung kulang naman sa dugo, ewan ko, siguro dahil sa kapupuyat na rin, dahil matanda na, kulang tayo ng vitamins. Ang hirap kasi uminom ng mga gamot-gamot guys, kung magantay tayo ng bus. Hirap kasi uminom ng gamot-gamot kung hindi siya prescribe ng doktor, kasi marami siyang pwedeng complication na ito siguro pwede ganito ganyan. Yun pala, kasi pag siyempre yung doktor alam niya yung mga history ng sakit-sakit, ito contradiction, ito ng ganito, contradiction ng ganito, alam niya yung mga dapat niyang i-prescribe. Kaya hindi ako uminom, takot ako kasi may mga side effect din sa katawan, bukod sa hindi lang sa side effect, pwedeng kasing hindi makahinga. Trinay ko rin yung sabi nila, nakikita sa Facebook, para sa imbalance hormones daw sa mga malapit ng mag-menopause. Sabi ko, hindi pa ako menopause, pa lang, running to, kasi syempre 50, 51. Sabi niya, maganda daw. Ay, nangati lahat ng ko, katawan. Pinainom ko sa ate ko kasi ng menopause na okay naman, wala naman. Kasi nga pag menopause ka na, ang daming imbalance sa mga hormones, kailangan nga yun. Pero sabi kasi ng magbebenta, ewan ko, sa mga iba baka pwede. Pero sabi kasi ng nagbebenta, abay pwede ko daw inumin kahit hindi pa ako menopause. Mas maganda daw. Di bumili naman ako kasi sabi ko, ang dami kong naramdaman. Dahil siguro dun, bumili nga ako. Isang inom ko lang, nag-effect agad. Kaya pag hindi mo hiyang yung gamot, tsaka maraming contradiction, kontra sa katawan mo, hindi tatanggapin ng katawan, hindi rin maganda. Kaya takot ako. Bumili tuloy yung asawa ko ng gamot na parang Garcinia na sabi niya inumin ko daw para hindi daw ako, marami daw kasi yung ko kasi endoscopy ko, marami daw akong gas sa loob. Kaya sabi ng asawa ko, lagi daw akong utot ng utot para iwas daw kahit utot konti lang, uminom daw ako ng ganun, tapos yung konting pampapayat. Parang wala pa naman akong nararamdaman na kaya lang busog sa katawan. Pero ang maganda nun, parang everyday yung pagtai din, dati medyo mahirap umaga at saka kaya kung maganda ituloy-tuloy, kung unang umpisa pa lang hindi yan huwag nang ituloy kasi ang hirap, pwedeng kontra doon sa iniinom na gamot, pwede sa high blood, pwede sa kaya follow up ko. Kasi sabi naman ng doktor,
na okay naman daw ang level ng sugar ko, pero iwas-iwas pa rin sa rice at saka sugar, matamis. Kasi baka tataas. Siyempre, iinom na tayo ng pang-diabetic na gamot. So, bukod nun, pag masakit pa ang mga katawan, walang lakas ganyan, turukan ng vitamin D 3 times at 2 times yata. Pag vitamin D, 6 months. 6 months. Tapos, pag yung pinyol, sabi nila, yung anemic, dati tinurukan ako 4 na turo every week dahil sa kulangan ng dugo. May tendency na pwede kang mahilo anytime. Kaya follow up tayo ngayon guys. So, update ko mamaya guys. Thank you for watching. Diyan muna kayo. Ayan guys. Dito na tayo sa hospital na clinic. Ano tayo ng pangalan. So, antayin natin kung kailan tayo tawagin at pupunta sa harapan ng doktor para magsabi ng hinaing. Ayan mga ibang tao na chine-check ang dugo, ihi, x-ray, ganyan. Preparations. Pero pag ganun, dapat hindi ka kumain. Ayan, nakalagay. Pag 50 years old daw. Pag 50 years old, kailangan magpa-check up, lalo na sa mga ubo-ubo. Kasi pag inubo ang matanda, mahirap daw gamutin yung plema. Perium, sabi nila dito. Dami ng sakit-sakit guys pag 50 pataas. Kaya yung mga bata-bata pa, enjoy your life. Ayan guys. So, nakausap na natin yung doktor. So, ang sabi niya, kulang tayo ng vitamin D. So, sinaksakan niya ulit tayo sa puwet ng vitamin D. Marami daw bumaba. Tapos, kaya daw nahihilo ako. Hindi lang daw dahil doon sa high blood anemic. So, ibig sabihin, ang sakit natin ay high blood anemic. Ang hirap guys, no? Tapos, sinaksakan niya ako. Kailangan, dati, 4 na beses akong sinaksakan ng isang buwan. So, every Saturday. So, sabi niya ngayon, ito namang, ayan. Ito namang, pang-anemic. 2 beses daw dapat. So, ngayon, tapos siguro, pag next Saturday, pag wala kaming pasok. Pero pag meron, mag-absent na lang ako. So, unahin na lang natin guys ang health natin. Kasi pag kulang ka ng dugo, anemic ka, anytime pag pagod ka, pwede kang matumba. Kaya nung masakit ang leeg ko, sabi ko, tawag, pinapakiramdaman ko na lang kung matumba. Parang tinanggap ko na lang na ito na siguro yung oras ko. Hanggang ganito na lang. Ganun. So, nag-text siya sa asawa ko na yun nga, kulang ng vitamin D, kulang sa pinyol. So, dito rin sa likod ko may kunting daw, imbis na straight, hindi siya straight. Kaya saka yuyo ko at saka pagod din. Masakit talaga ang shoulder guys. Kaya yun. Kamusta nila? Binigay niya yung parang resibo sa binayaran ko kasi nagbayad ako ng 11, mga 4,500 yung araw na to. Dahil may PhilHealth tayo guys, kailangan kunin natin yung mga resibo para ibigay ulit doon, baka sakaling may maibalik. Sayang naman. Yun ang gamit kasi ng silbi puhong dito, yung PhilHealth. Kasi may binabayaran tayo every month. Mas magamit man lang. Kailangan ipikit guys, or else useless ang pagtatrabaho. Minsan natatakot pa akong kumain na kasi parang nahihilo ako, ganito ganyan. Tapos yun, saka mo lang talaga tingnan mo, nagpa x-ray na ako, lahat-lahat doon sa isang hospital. Hindi naman nila sinabi doon na kulang ako ng dugo.
hindi rin nila sinabi na kulang din ako ng vitamin D. Kasi kinunan din ako ng dugo. Pero ang siguro, ang chinek lang kung may problema sa ibang dugo, pero hindi nila chinek ito kung kulang tayo ng dugo or ano. Depende siguro sa pag-check nila. Kaya ang hirap. Doble-doble. Doon, yun, kung anong chinek nila. Chinek lang siguro nila ang blood pressure natin. Yung kung maalat o masyadong mataas na ang sugar, ganyan. Pero hindi nila in-scan dito sa pagiging anemic at saka kulang sa vitamin D. Panibagong gastos na naman. Ganyan talaga ang buhay, guys. Hindi mo talaga masabi. Kala mo happy ka lang. Tapos maya, mga last year din ito, last year. At medyo 2 years na rin, magto 2 years na rin, guys, ang nakalipas bago ako magpatusok ng ganito ulit. Sabi pa nga niya, dapat every 6 months. Pati rin yung kasama ko pagramdam noon dun sa isang trabaho ko. Pagramdam niya na parang pagod na pagod siya, wala siyang lakas. Sabi niya, kailangan ko na naman siguro ng vitamin D. Kaya sa mga kasama natin dyan sa Pilipinas, nagtatrabaho sa mainit na lugar, at least mainit man dyan, hindi kayo kinukulang ng vitamin D. Kaya maganda talaga maarawan, magpapawis. Dahil dito kulang kami ng ganyan. Nagtatrabaho sa loob ng kumpanya, bihira na arawan, lalo na pag ganito, 4 na buwan na winter, walang araw. Labas ka man pag kumain lang sa restaurant, tapos balik ka, loob ulit ng kumpanya, tapos di aircon pa. Kaya kulang ng vitamin D. Hindi tayo na sisikatan ng araw. Kaya may advantage din, guys, yung dyan niya sa lugar natin na tatrabaho sa labas na arawan, pinapawisan, hindi sila nagkakaroon ng ganitong sakit. Tingnan nyo, guys, ang kaibahan, di ba? Sakit lang sa katawan pero parang nahihilot na rin, parang exercise nyo. Kasi dito nga kami, pumupunta nga kami ng ng sauna, yung pampainit ng katawan para mapawisan kami. Nagbabayad pa kami. O dito, nasa loob kami ng kumpanya. Parang wow, the aircon. Nagkakaroon naman kami ng sakit na kung may pera ka, doon mo rin lang naman ibabayad sa gamot, or else wala ka ng lakas eh. Hindi naman nakukuha lahat sa pagkain na isipin mo, kain ako ng maraming karne o kain ako ng maraming kanin, kakaroon ng lang lakas. Wala eh, iba talaga yung may bibigay ng sikat ng araw. Ganito rin yata ang sakit ng nanay ko, no? High blood anemic, pero hindi siya nasaksakan ng ganito. Pero dati anemic siya, yun. Takot naman akong kumain ng karne ng aso, kasi baka lalong tataas ang blood pressure natin. Hemorrhage naman ang abutin natin. Kaya kailangan talaga magpa-check up, kasi nakikita nila ang pwede nilang i-control kung yung pwede. 1 hour ito bago maubos. Dati nagsabi na ako nun na parang nahihilo ako. Sinaksakan ako tubig lang, kasi sabi niya baka kulang ako ng tubig. Iniiwasan ko talaga, guys, ang uminom ng tubig, kasi tamad akong balik-balik sa CR. Tatanggalin ko pa yung uniform ko, punta pa ako sa CR, isuot mo ulit. Tinitipid ko ng tubig para minsan na lang tanghali, tapos alas 3, ganyan. Kasi pag iinom ako ng maraming tubig, kakahiya magpaalam na iulit ako, wala pa sa break time. Tapos katamaran sa pagtanggal ng uniform. Pero dahil sa gamot ko sa high blood, intended din na parang pinapaihi ako ng gamot na yun para bawas din yun. Pero konti-konti pwede ko pang tiisin. Ayan, tuloy. Tapos sinaksakan niya ako ng isang boteng ganyan noon tubig para makadry yung katawan, kaya nahihilo.
wala pa rin hanggang sa pabalik-balik ako hanggang sa sabi niya, kunan kita ng dugo, huwag kang huwag kang kumain. Yun, kinuhanan niya ako ng dugo. Tapos tiningnan ng vitamin D ang tawag nun, vitamin D, ang pagiging anemic, at saka yung kung mataas ang sugar, tumaas na naman. Dati 0.5 yata, 0.6 yata, ewan ko kung maging 0.8, inom na ng gamot. Kaya sa mga kagaya ko na maraming nararamdaman, para iwas ng maraming sakit, iwas tayo ng white rice. Sabi niya, konti lang kainin mo sa gabi. Tapos maganda nga mag-exercise, maglakad, magpapawis. Hindi yung biglaan, pero at least araw-araw sa ay, Diyos ko Lord. Anyway, whatever it is, Diyos pa rin ang nakakalam. Hiram lang natin ang buhay natin, guys. So, hanggat kayang pangalagahan natin, bigay natin ang best sa sarili natin. Hanggat may pambayad, hanggat kayang huwag natin pabayaan ang sarili natin, guys. Kasi importante ang buhay. Isa lang ang buhay natin. Kaya kung may pagkakataon, huwag baliwalahin ng mga nararamdaman. Kahit konti-konti lang. Kala natin konti-konti lang, yung pala malala na. Yeah, kung may konting karamdaman, magandang magpa-check up kasi. Lalo na pag may ganyan history. Siyempre, may history na tayong ganyan, sakit ng anemic. Pag alam mong nahihilo ka, balik ulit, padyusa ulit. Kasi hindi ka naman ichuchusa kung alam nilang hindi pwede. Kasi hindi rin maganda ang kahinatnan. Tapos ang tawag nun, iwas sa mga fatty foods, kasi hindi nang may kasama rin ako dati, guys, katrabaho namin na simula nung bata pa daw, natuturo ka na ng ganito, pinyol, yung pang-anemic. Kaya may mga tao talagang gano'n. Sabi nga ng kasama ko, iba na kasi ang kamay mo, wala kang dilaw daw ang kamay ko, parang walang dugo. Kaya tapos isa pa nun, pag naghahawakan kami ng mga katrabaho ko, malamig daw ang kamay ko, malamig. Sa kanila mainit nga. Sabi ko, hindi, naghawak kasi ako ng alcohol, pero sadyang may problema na siguro sa internal natin, guys. Kaya salamat sa Diyos, nalaman natin at ngayon ay tinuturukan tayo ngayon, ongoing. Huli na after this medyo naging okay ang karamdaman natin. So hanggang doon lang, guys. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig, panonood, sa inyong suporta. So, ayan. Bye-bye. Paharap mo nga kanya.